Baka bagong babae ngayon, puta, di man lang marunong magprito ng itlog ng maayos. Alam lang, kumain ng itlog. Mismo. Kaya na nagkakagulo yung utak tuloy paglabas ng bahay, no? Hindi na nila alam kung bilang babae, deserve ko ba maitrato ng tama eh? Kasi sa loob ng bahay namin, ako yung hinihinga ng pera ng tatay ko. Ako yung sumasalo sa tuition at pambaon ng mga kapatid ko. So paglabas niya, hindi niya na alam paano magpapunction ng tama bilang babae. Sagad Tapos, na siya. ang nagiging ending nun, puta, imbis tuloy makakuha ng provider na lalaki, nakakuha ng support na lalaki. Kasi pumipili, dahil babae nga siya, puta, provider din siya at the same time, pumipili na lang siya ng parang boy toy niya. Domino efekto ngayon. Ito naman si babae, dahil nga nasanay siya dun siya yung provider sa relationship, ito namang lalaki na to, naagis na niya na provider pala yung babae. So ngayon, wala rin sa lalaki yung concept na provider dapat yung lalaki. Wala siya dun. Totoo. Kasi magkakaroon ng power struggle. Sino ba talaga who wears the pants inside the house? Exactly. Yung dalawa parehas kayong provider. Tapos parehas kayo nagbabanggaan ng mga opinion. So dahil ikaw ngayon, si lalaki, provider ka. Si babae, provider din at the same time. Tanga na, sino ba talaga mamamahala ng direksyon sa loob ninyong dalawa? Parehas kayong gumagawa ng pera. What's up guys? Welcome to Do You Think? Ang podcast about self-improvement. Ito ay isang special episode in collaboration with Anti-Support Social Club at siyempre kay The Chichester. At kung gusto mo naman ng ganitong podcast, mag-subscribe ka na dito sa channel. Tulungan mo kami ng mag 100,000. Siyempre, follow din sa Anti-Support Social Club. Subscribe kayo sa kanya. Kay Chichester naman, follow kayo sa Facebook, Project 1 Million. At syempre maraming salamat sa Triton Studios, Triton Entertainment. Again, gusto ko sanang i-promote din sa inyo Takeover Beach Music Festival November 29, San Juan, La Union. Nandyan si Glock9, Mayonnaise, Have Abby, si Maki at marami pang iba. Masaya yung party na yan. You can purchase tickets. Ilalagay ko yung link dito down below. At syempre, simulan na natin to. Wala nang into. Anti-Support Social Club, Ato, Josh on point, at syempre si Chichester. Ang pag-uusapan natin ngayon, syempre, ang sikat na topic na inaano about ang lalaki ba ay dapat provider mindset? Actually, hindi dapat. 2025 na eh. Deserve na nating mga lalaking itrato na rin dapat ng tama. Dapat kung ano yung gusto rin natin kasi napapagod rin naman tayo at binibigay na rin ang binibigay. Baka tubuhan ng pepe doon. Totoo ba ito? Ikaw ba yan ito? Ano yun? Lumay suso, tubuhan ng pepe. Ano yun eh? Parang basic gender role yun eh. Mag-provide ang lalaki. Pero, ang nagiging problema kasi, isa sa mga nagiging problema kung bakit may mga lalaki na nagde-demand, di ba? Kunyari, ganto ganyan. Umiingay na rin yung lalaki. Ang dami na rin sinasabi ng lalaki. Kasi nga, yung basic gender role na raratatat ako bilang lalaki, gagawa ako ng resources, hindi siya nasusuklian ng mga makabagong babae ngayon. Baka bagong babae ngayon, puta, di man lang marunong magprito ng itlog ng maayos. Alam lang, kumain ng itlog. Mismo. Pero tama yun. Hindi ako against doon. Wala pang hugas open madalas. Tayo doon. Open tayo doon. Gusto rin natin yun actually. Diba? Kumbaga, kaya may mga babae rin na parang nagiging tagisan na siya eh. No? Nagiging tagisan na siya ng sinong mas okay. Yung mga babae, bukang bibig na kaya na rin namin. Diba? Kaya na rin namin mag-provide. Kaya namin bilhin yung gusto namin bilhin. Yung gusto namin kainin, kaya rin namin bilhin. Kaya din namin magpapera bilang mga babae. So ano pang may offer nyo bilang lalaki? Ganun yung nagiging tanong eh. Ano pa yung kaya nyong i-offer mga lalaki? Diba? Actually, wala talaga nagbago sa atin eh. Maniniwala ako, I will stand against this opinion na walang nagbago sa atin. Saan? Pagdating sa provider mindset. Sa mga lalaki, no? Hindi. Wala. Talagang as in, automatically pagka nagligawan session pa lang, mag-start pa lang dun, ang mindset kagad ng lalaki, saan ko kaya ililibre to? Di ba? Yung hindi ako yung okay sa kanyang restaurant. Ligawan session pa lang. Yeah. Di ba? Bibigay ng flowers, bibigay ng chocolate. Provide. Nagpo-provide. So, para sa akin, hindi siya nagbago. 100% sure ako, hindi nagbago yun. Walang nagbago pero gumulo, no? Gumulo. Ginugulo nila kasi, sinasabi nila na kaya nilang mag-provide, kaya nilang mag-ambag, kaya nilang bilhin yung gusto nila. Kaya nilang mag-ambag na 50-50. Pero pag pumayag ng lalaki na 50-50, wala ka.
Wala kang bitaw na lalaki. Ba't ka pumapayag na 50-50? Supot. Dapat sagot mo to Pag sinagot mo naman to, maaapakan yung pagkababae nila na, hindi ko kailangan ng pera mo. Putangin ang gulo Hindi mo na tuloy Hindi alam kung... magkaintindihan Oo, putangin ang gulo. May gumulo dun. Sobrang gulo. Putangin na parang may isang nagpasimula dyan na parang pinag-aaway na ewan yung Pinag-aaway nila yung babae at lalaki na ewan. Mismo. Di ba ang gulo puta? Divide and conquer. Alam mo, feeling ko nga, nagsimula yung gulo na yan sa loob ng bahay Yung hindi magkaintindihan, sino ba dapat mag-provide? Sa loob kasi ng bahay. nabaliktad, Sa loob no? ng bahay, hindi magkaintindihan. Yeah. Dapat magulang yung nagpo-provide. Pero ang nagiging ending, yung mga magulang, 40 anyos pa lang, mga anak, 20 anyos pa lang. Tapos kung sino yung may trabaho sa loob ng bahay, siya dapat yung mag-provide. Kailangan mo mag-give back. Tangina, diba? Magandang point yun. Magandang angulo yung sinabi mo na yun. Saka naguguluhan ako ron Ang alam ko kasi, yung mga magulang ang dapat magpamana sa mga anak, hindi yung mga anak ang dapat magpamana sa mga magulang. Kaya ano nangyayari, dati, there was a time in the past, kung sino yung breadwinner, obligasyon niya yung tumulong sa pamilya. Nagkakaintindihan yung konsepto ng tulong. 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 Hindi Pero obligasyon. hindi sustento. Yeah. Hindi sustento. Ibig sabihin, kinapos sa bills, tutulong. Kung Pero may hindi yung pantulong. buwan-buwan na lang, putang ina, buwan-buwan, lagi na lang tulong. Hindi, sustento na yan. Ang tanong, bakit hindi nasasapatan yung pangangailangan ng pamilya? Baka may tinatamad sa loob ng bahay, nang pinapakain kayong tamad dyan. Yung kuya mo, puta, ayaw magtrabaho, nakatapos naman na 4 na taong kolehiyo, puta, wala namang problema sa kapasidad na magtrabaho, pero tinatamad kasi naghahanap ng putang inang importanteng trabaho, pero hindi naman siya importanteng tao. Real talk. Kaya nagkakagulo yung utak tuloy paglabas ng bahay, no? Hindi na nila alam kung bilang babae, deserve ko ba maitrato ng tama Kasi sa loob ng bahay namin, bilang babae, ako yung hinihinga ng pera ng tatay ko. Diba? Ako yung sumasalo sa tuition at pambaon ng mga kapatid ko. So paglabas niya, hindi niya na alam paano magpapunction ng tama bilang babae. No? Parang tumitigas na siya matigas na siya. Masculine sagad na siya. Tapos, ang nagiging ending nun, puta, imbis tuloy makakuha ng provider na lalaki, nakakuha ng support na lalaki. Kasi pumipili, dahil babae nga siya, puta, provider din siya at the same time, pumipili na lang siya ng parang boy toy niya. Tsaka nawala sa kanya yung concept ng isa rin to sa mga downside din na nakikita ko kung bakit nagkaroon nga ng gulos dyan sa dynamics ng relationship between a man and a woman na usually talaga tayo provider. Now, dahil nga dun sa maling upbringing nung babae, siya yung naging breadwinner na dapat tatay yung nagpo-provide dun sa pamilya. Pero dahil siya yung naging breadwinner yung babae, nagkaroon ngayon siya ng mindset na, okay, ako pala yung provider. Now, pag pumasok na ngayon siya sa isang relationship, may lalaki nang ligaw sa kanya, tuloy-tuloy pa rin yung mindset niya na ako magpo-provide. Ngayon, domino effecto ngayon. Ito naman si babae, nagpalaki na dahil nga nasanay siya dun sa siya yung provider sa relationship. Ito namang lalaki na to, dahil nakagisnan niya tong ka-relationship niya, nakagisnan niya na provider pala yung babae. So ngayon, wala rin sa lalaki yung concept na provider dapat yung lalaki. Wala siya dun. So ngayon, domino effect hanggang sa nag-break sila, papunta na naman siya doon sa ibang Tapos babae. Tapos magbe-break talaga no? Hindi talaga pwedeng tatagos yung relasyon, no? Hindi pwedeng tatagos yung relasyon ng babae yung nagpo-provide. Totoo. Kasi magkakaroon ng power struggle. Sino ba talaga who wears the pants inside the house? Exactly. Yung dalawa parehas kayong provider. Tapos parehas kayo nagbabanggaan ng mga opinion. So dahil ikaw ngayon, si lalaki, provider ka. Si babae, provider din at the same time. Sino ba talaga mamamahala ng direksyon sa loob ninyong dalawa? Parehas kayong gumagawa ng pera. Hindi ngayon magkaintindihan. Ngayon, ang nangyayari, nagkakaroon tuloy ng dalawang tao na nagsasama na may dalawang magkasalungat na direksyon tapos hindi nagtutulungan sa isa't isa, naghahatakan pa pababa. Yun ang common na napapansin ko sa lipunan eh. Swerte na nga kamo kung yung lalaki nagpo-provide. May mga supot na lalaki rin eh. Tapos yung mga supot na lalaki, ang ginugusto nilang makakunin ng mga babae, yung mga babaeng provider. Tawag nila sa TikTok doon, alpha lamunin. Alpha lamunin. Yung mga taong sobrang opinionado pero wala naman talagang tira. Pero walang bitaw. Alpha lamunin ang tawag. May nakita akong ganyan bro, hindi na ako mag-name drop pare. Pangalanan mo. Basta ang isang niya daw, lalaki to ang isang indication niya na yung babae mahal ka. Pag ginagastusan ka daw. Pag napakamot ako ng ulo. Pag binibigay yung pera sa'yo, pag binibigay daw yung pera sa'yo. Tangina, mali. Sabi ko napakamot ako ng ulo. Sabi ko, tangina. Si GP ba to? Si GP? Hindi ko alam. Hindi ko alala. Basta sabi ko napakamot ako ng ulo. Sabi ko, lalaki ka. Bakit may pakialam ka sa pera ng babae? Mismo. When in reality, dapat wala. Okay, sige, kumikita yung babae. Ba't wala ka dapat idea dun? Wala kang pakialam dapat dun. Diba? I mean,
nasa relationship ako, ito real talk lang, nasa relationship ako na masasabi ko na hindi naman ako 100% provider. Diba? Pero malaki ang percentage ako. Dapat. Ako. So sabihin natin 70%, 30% yung esmi ko. Pero never in my life na ito, simula nung kinasal kami or naging boyfriend-girlfriend kami, na pumasok sa isip ko na magkano sweldo nito ng babae ko dapat para makakubra ako. Hindi ko ginanon yun. Hindi ko ginaganon yun. Kumbaga na-appreciate ko yung gesture na every time paglalabas kami, sabihin ng babae, ako na, last time ikaw na eh. So, para sa akin, green flag. Pero yung to the point na, ikaw naman. Bakit di ka bumubunot? Yung pag-uusa, tama, green flag. Pero pag ikaw yung nangihingi, tanga na red flag sa iyo pag lalaki ka. Ikaw yung nangihingi. Pero sa isang tingin mo, saan nagsimula to? Palagay ko dun sa dysfunctional na pamilya. Yeah. Dysfunctional na pamilya. Sila gumawa? Yung bang konsepto na supposed to be, tama nga yung sabi ni brother, tatay dapat yung nagpo-provide para sa pamilya. Pero nakita nilang nanay. Anong nangyari, either namatay yung tatay o humiwalay o tinatamad yung tatay, yung nanay ngayon yung nagtatrabaho. Nakakaangawa nga naman na yung nanay na nga nag-aasikaso sa bahay, yung nanay pa rin ang gumagawa ng pera. Tapos nakikita ngayon ng mga anak. Pag nakikita ng mga anak, gusto lang tulungan yung nanay nila. Tapos doon na ngayon nagkakaproblema at the same time. Kasi pagka yung mga bata, inuobliga mo na magbigay sa nanay, magbigay sa tatay, that doesn't make sense. Maliban na lang siguro kung mag-aambag para sa loob ng bahay. Pero magkaiba yung putang na nag-aambag sa loob ng bahay o yung mayroong nag-aambag sa loob ng bahay versus yung pinangiinom lang ng nanay yung pera o pinangiinom lang ng tatay yung pera. Merong mga ganun Merong mga ganong klase ng dysfunctional na pamilya. Yeah. Isa pa yung konsepto ng OFW. Putang pinipigaan nila ng pera yung mga nasa abroad. Without considering, na pinadadala na ito sa Pilipinas. Tapos ng mga nasa Pilipinas naman, inuubos lang yung pera. Pag uwi ngayon nila ng Pilipinas, puta balik na naman sa wala. Hindi ko mag-gets yung concept na yan. Magandang i-point out nga yan, di ba? Back to zero, brad. Papansin mo, alam mo, hindi talaga maalagwa buhay ng Pilipino kapag ka ganun eh. Tinan mo, dito sa Pilipinas, nagkakasya tayo sa 12, 15. Yung nanay mo, nag-abroad. Yung nanay nag-abroad Yung tatay nandito sa Pilipinas, nagiinom lang. Tapos ang sweldo ng nanay sa abroad, nasa 20,000, 22, 25, katulong dun sa Middle East. Papadala ngayon yung pera sa Pilipinas. Lahat pinapadala. Pagdating ngayon ng pera dito sa Pilipinas, puta pang iinom lang. Pag minalas pa, puta pang kakantot pa ng tatay nila. Puta yun. Gasaklap ang puta. Tangke na solid. Tingnan mo yung mga cameraman, nagtatawanan. Pero tignan mo, maling upbringing yun na pwedeng kunyari sabihin natin may babae silang anak. Pagka nakikita yan at laging nakikita, pwedeng yung trauma na yun ang dalhin niya dun sa relationship eh. Ngayon, domino effect. Talagang laging may mangyayaring pangit hanggang sa masisira na talaga yung... Kasi tatandaan natin ng number one structure ng society is family. Once masira sa loob ng family, sira ang society talaga. Kaya tignan mo, totoo, nag-make sense yung sinabi ni Chichester doon. Alam mo, unti-unti nga nakikita mo nang nasisira na talaga yung society eh. Kasi yung mismong basic structure lang na dapat ang lalaki at saka babae nagpapakasal, hindi na ngayon nangyayari. Yeah. Yung basic lang na yung sobrang basic na yun hindi na nangyayari. Nangyayari, nagle-live-in ngayon. Tapos sa haba ng panahon, nagkakatamaran ng magpakasal. Hanggang ang ending. Kasi okay na daw. Okay naman eh. Kasi okay na eh. Ang iniisip ko kung saan propaganda nagsimula yan eh. Ano yung propagandang nangyari? Alam mo, feeling kaya ko nga, hindi ganyan? propaganda. Adaptation ang nangyari. Kung ano yung ang tawag nila dyan, path of least resistance. Yung daan kung saan sobrang dali lang na daanan, na pwede namang diretsong live-in na lang eh. Ba't pa tayo, we have to go through the process of planning the marriage. Kailangan pa natin pag-ipunan o iutang yan kasi kadalasan kasal, kalahating milyon hanggang 1 milyon pag kasalan eh. Tas wala namang may gusto ng ordinaryong kasalang bayan, nakasala tayo dyan. Nakakahiya yun. Kaya yung mga putang ng Gen Z, nakakahiya sa kasalang bayan eh. Gusto grande pa eh. Yeah. Hanggang hindi na lang tuloy-matuloy yung kasal, tapos ang ending, nagsasama sila, tapos alam mo na, pag natambak na ng isang damakmak na obligasyon, ang dami yung anak ngayon, tapos wala pang trabaho, tapos nakatira kayo sa bahay ng putang inang babae, tapos yung magulang nandun din, magkakasama na sa isang bubong, putang ina, nakikita mo ngayon lahat ng obligasyon, tapos hindi mo pala gusto yun, I didn't fucking sign up for this. Tapos walang papel, ang dali ngayon kumalas. Ngayon, madadami ngayon ng single mother pag gano'n na sistema. Actually, isa rin sa mga problema yung putang ina ng mga babae. Taka na pakantot sa mga supot na klase ng mga lalaki. Taka na hindi nga marunong magtrabaho, magaling lang gumawa ng bata mga putang ina, ni maglapag nga man lang ng pagkain sa hapag putang ina. Hirap na hirap pa. Tapos ito pa, sobrang susi pa ng mga putang ina ang problema ng mga babae. Alam mo ang problema ng mga babae, ang hilig sa pogi. Kaya nga eh. Kaya dapat sa'yo.
Talaga, mag-aapat na taon na yung relasyon ko. Mag-aapat na taon na. Smooth Happily na smooth. naman. Yeah. Ang sarap ng buhay. Yan talaga. Kaya sinasabi ko mag-try kayo ng pangit kasi. Kaso ngayon dahil umalaga yung The Pangit Lives Matter, may mga pangit na tuso naman dyan na ginagamit yung kapangyarihan na ano. Ginagamit ang marami pangitan na rin. nila para mga babae, no? Hindi. Oo, tangina ba? Sa social media, ginagamit ang mga pangit. Oo. Napag-usapan natin, pinapagkaperahan ng mga pangit. Yeah, totoo. Sobrang hilig ng mga babae sa gwapo, pero kung ma-check nyo ngayon sa social media, yung mga babaeng walang bitaw, wala talagang talent, talagang malaswalang. Didikit sila ng didikit sa mga kung sinong pangit na influencer din, tas doon sila makaka-gain. Kuha ng fans. Yeah. Pero yung ganun na basag na dynamics, pre, ano sa tingin nyo yung sino yung may kasalanan, sino yung dapat i-resolve, sino yung dapat ayusin sa dalawa, babae or lalaki? Both para sa akin. Ako diretso, babae. Ako naman lalaki. Ako rin lalaki. Ikaw muna. Ako Sige, babae. go. Okay, go. Yeah. Babae. Bye. Di ba pag ikaw... Misogynis ang puto. Tangina mo, fuck you. Di ba pag ikaw, babae ka? Babae ka. Sino nagpapapasok ng tao sa buhay niya? Babae o lalaki? Yung totoo. Babae. Di ba? Nililigawan ng babae. Yeah. O, alam mo na, pag may nanliligaw sa yung supot na klase ng lalaki, tangina mo, huwag ka magpapatira dyan. Putang ina naman di ba? Isa Real lang ito talk. pepe mo, te. Pag walang pera, wag. Tangina na, napaka-basic naman ang prinsipyo nun. Hindi Pogi. magkakaroon ng mga single mother kung sana pumipili ka ng matinong klase ng lalaki na may trabaho, may tabaang utak, may emotional intelligence, at hindi biro ang karisma sa buhay. Yeah. O, pwede ka namang makakita ng nung nagsisimula pa lang na may ganon. Yeah. Basta kahit pa paano naman, may konting pera naman, may konting utak, at saka marunong din naman dumama bilang lalaki, di ba? Yeah. Utang na, patira ka ng patira dahil lang pogi, dahil lang may tattoo sa leeg, dahil lang chinito, dahil lang nakaputing t-shirt, dahil lang mabango, OG sa kanila. OG sa kanila. OG sa kanila yun. Tangina, nakaamoy pikutin. Putang ina. Advertise ka! Advertise ka! Oh, bigyan mo ako doon, putang ina ka. Pangalan ka lang eh. Nakaseduce. Mga pangalan mo, mga paninda nyo, puta, pikutin, harabas. Nakaseduce. Tapos Ito, nakakap ng pangit. Ito, Isama mo seduce, pa kasi, climax. putang ina, mga babae rin kasi mahilig sa K-drama. Ayan. Siyempre, ang tipon nila, yung mga tipong tigas. Ngayon, anong nangyari ngayon? Mga lalaki, napepeke yan. Napepeke, susuot ka lang puting t-shirt, tapos mapabango ka lang maayos, medyo sinito ka ng konti, nakasalamin ka pa. Tapos, diba, may tattoo ka, buong katawan mo, punong-puno ng tattoo. Ang hilig kasi ng mga babae sa mga siraulong klase ng lalaki. Bakit? Ano sa tingin mo, Tapos, bakit? pinipilit nilang ayusin ng mga putang inang siraulong klase ng lalaki. Tapos, pag hindi nila naayos, nagkaanak sila ron, magpapanggap ngayon silang biktima. Victim, hanggang yeah. maghiwalay na lang silang dalawa. O, sino ngayon na may kasalanan? Sige, doon ka sa lalaki ngayon. Ako naman, Yeah. ito, lalaki. Lalaki, ang tingin ko sa akin, kasi ang lalaki ang pundasyon ng lipunan. Pag ang lalaki, strong, provider, pumoprotekta ng babae, ang babae matik hindi magiging masculine magiging feminine ng babae. Feminine energy, biglang liliit yung boses niya, ano yan. Yeah. 'Di ba? Kasi ikaw provider ka, you provide safety, security, emotional stability. Yun, yung emotion nila. Lahat ng qualities, meron kang ganun. O, ang babae, automatic, yung feminism na yan, patay yan. Hindi na nila maano kasi strong ang lalaki. Pag strong pa ang lalaki, hindi basta-basta masasakop ang bansa. Kasi titingnan nila, putang ina, daming Spartan dyan. Huwag niya nang girahin natin. Doon tayo sa ano. Kasi lahat yan, free thinker yung mga lalaki. Mga strong. Pag weak, lahat puro jabol. Wala na. So, ibig sabihin, ang mga babae pala, hindi dapat magpatira sa mga walang kwentang lalaki. Dapat. So, in short, babae pa rin talaga. Dapat, yeah. Huwag kang magkamali ng pili bilang babae. Pag babae ka, dapat ngayon, pipili ka yes. lang ng mga pinakamatitigas sa mga lalaki. So ano ibig sabihin? Pag trip ka talaga ng lalaki, wala siyang choice kundi tikasan yung sarili niya, gumawa siya ng pera, magpakatalino siya, ayusin niya ang emosyon niya, bago siya makatira ng babae, nasa babae pa rin. At the same time, protektahan ng babae yung puri niya kasi hindi naman pwedeng nag-aabang siyang maka-attract nung may bitaw na lalaki tas habang siya nagpapaka-reckless. Tas yun, may talukap na yung kipay niya dahil ang taas na ng body count. Nakagano na. No, di ba? Oh, Ako din, pwede lalaki rin pinapakain mo ako. sa charong bulaklak mo sa kung kani-kanino lang. Yeah. Nag-aantay ka. But that's stupid shit. Wala ka, Grabe ka naman. Ako ham and cheese yung sa akin. Sa'yo, chicharong bulaklak. mas masarap pa pala yung sa'yo. Sa akin, Urat-urat yun, urat-urat. charong bulaklak. Ang ala. Alam mo yung may suka na maalat pa. Do you think ba to yung my podcast? Do you think ba? Do you think, Tio Bray? Sa akin dapat lalaki rin yung inaayos. Oo. Kasi,
kung kunyari ito, kasi neto na lang din tayo nag-umpisa ng mga ganitong content para lumupit yung lalaki. Sa mga nagdaang taon, walang ibang ginaya ng ginaya yung mga tanga-tangang nakakapanood doon sa, kumbaga, yung parang nagiging flex na yung, tangay na, ginawa ko lang sugar mommy yan, nilibre ako niyan, ganto ganyan. Pinepiraan ko lang ng ganto ganyan. Ayun ngayon yung mga na-adapt ng mga low IQ na lalaki, nakakala nila nakaplex-flex yun. Dumami yung macho dancer eh. Dumami yung dumami yung tatanga-tanga na lalaki na tumanghod sa babae. Naghanap ng babaeng mahuhututan. Ngayon, para sa akin, kung aayusin yung mga lalaki, yung utak ng mga lalaki, total, hindi pa naman hulihan lahat eh. Lalo sa lalaki, kasi yung lalaki parang laging in the making ang lalaki talaga eh. Diba? Laging yung, parang kay-create mo muna yung empire mo, kumbaga. Diba? In the making ka, hindi pa huli ang lahat. Ayusin yung lalaki. Kasi pag mas madami yung mas maayos na lalaki, mas lessen yung babae na makakapili ng tulonggis na lalaki. Kasi nga, wala nang tulonggis na lalaki. Pero ayaw ng gobyerno yun eh. Kaya yung mga ganitong content, ang baba ng engagement ito, hindi binabato sa algo to eh. Kasi Kalaban ng media to, pre. nakapagpalupit ng lalaki to eh. Gusto nila. Support lang. Oo, try ko yung pre. Kasi Para nag-o-observe ako eh. lumalaban sa nasa ibabaw. Check nyo sa Taka na internet short eh. term yun. Pag sinakop tayo na ibang bansa, puta, puro mga support yun nandito. Panalo sila dun. Talo Talo talaga tayo ron. Eh, yung mga putang ina mga politiko na yan, maglilipatan lang naman sa Switzerland yan. Maligaya na uli buhay. Yun na nga eh. Doon nga nakakilabot. Yun na nga eh. Oo. Iwan tayo sa ere ng mga yan, bro. Nung bumagyo, nung sobrang lakas ng bagyo nitong nagdaang taon, parang nagsi-Europe lang sila eh, di ba? Sarap ng buhay nila. May access sila dun sa ito ang land pole. Tangina, sumibat lang. Bachi sila. Tapos sarado yung NLEX, kailangan talaga yumaman tayo. Yung mga tarantado, sumibat lang. Diba yung vice president nun, parang nasa Hong Kong ba yun? Bad trip yung mga tao eh. Sarap ng buhay. Again, para sa akin, ang ayusin yung utak ng lalaki. Para konti yung tolonggis, konti yung makakapambiktima sa babae. Ngayon yung babae, maglulubay. Babalik siya sa pagiging babae niya. Tsaka yung panahon dati, di ba? Yeah. Hindi ka makakasibak kung hindi ka hunter. Kung wala kang bitaw, Hindi ka wala ka. Yung donkey ang babanatan mo. Tira donkey ka. Donkey Kong. Di ba? Puno ng saging. Puno saging. Pero sa akin, both. Yan. Both pareho. Yan. Pwedeng taglis siya, pwedeng taglis din para maintindihan nila. Hindi, taglis. Hindi mo na gusto nila taglis yung mga babae Pilipino tayo, bro. Pilipino, sumabay ka na. Pilipino, sumabay ka na. Hindi, para sa akin, both. Kasi naniniwala kasama ba din dyan sa both? Dalawa lang gender, bro. Whoa! Hindi, kasi naniniwala ko kasi pare, agree ako sa pareho ninyong sinabi. Pero kaya nga sinabi ko na... Isa lang dapat. Sinabi ko, viral. Para both Both pareho, babae, lalaki. Kasi naniniwala nga ako, dynamics eh. Yung dynamics ng babae at lalaki. Diba? Relationship yan eh. Yeah. Relationship, it takes two to tango, diba? So naniniwala ko pareho dapat ayusin. For example na lang, yung dynamics na bakit maraming babae ngayon ng thirst trapper? Bakit maraming babae ngayon ng malaswa sa internet? Eh, daming low IQ na lalaki. Marami ring ang customer. Kaya diba? nga, Gumagawa sila ng mga consumer ganitong shit kasi maraming Supply and demand. customer, di ba? So yun. Supply and demand. So kailangan baguhin yung lalaki sa mga Supplyin ang demand. Supplyin yung mga support. Kaya gumagawa tayo ng ganitong content. Anti-support social kahit club. paano, mapababa natin yung mga Kaya ganong klase ng lalaki. sila, ang daming pumepera pero supot yung kalooban. Yeah. Talaga. Talaga. Pera lang meron sila pero supot yung loob. Oh. Ang dami ngayon sa internet mga... Dali, pera lang kailangan yeah, para yeah. makasibak ka eh. Yun, exactly. Totoo. Sobrang dami magjowa influencer eh. Binubuntal yung lalaki, trending. Di ba? Pinupukpok ng hangin. Tapos parang normal Ay, ito ba yung okay singer lang yun. na sinasabi mo? Hindi. Marami. Maraming influencer, content creator. Ganun yung content nila, magjowa. Ito ba yung nagpalagay ng ng dodo? Hindi. Pero alam mo, meron nga ako nakitang ganun social Na-advertise experiment. pa? Meron Yun ako yung nakitang content, ganun social experiment. Yung nagpalagay? social experiment na yun, nung lalaki yung nanggugulpi sa mga babae, nung lalaki yung gumugulpi doon sa babae, sa public place, puta muntikang kuyugin yung lalaki. Samantalang nung babae, sinasaktan niya yung lalaki, pinagtatawanan pa siya ng mga kapwa niya lalaki. Yun nga. So pag ang babae pala mananakit ng lalaki, okay lang. Okay Cute. lang. Yeah. Pag ang lalaki mananakit ng babae, yari ka, kulong ka. Bawsi. Oo. Na. May case ka kagad, di ba? May case ka kagad. Or mag-report lang yung babae sa police kahit walang evidence, basta umiiyak. Kulong ka, dadamputin ka eh. Di ba? Oo. So isa rin yun sa gusto kong i-point ako bakit babae rin kailangan mabago. Di ba sinabi ko kanina bakit lalaki? Yeah. Because sila yung customer ng mga
promiscuous na babae. Kaya dumadami yung mga promiscuous na babae because may mga lalaking madaming customer. Madami silang views dun eh. Yeah. Number 2 naman. Ang lala, yung mga ibang even 19 years old, Yeah. 18, putang ina, pag nakita mo yung mga post, puta, nakatibak, nakatuwad. Ay, ito nga, lagi nga niya kinokontent eh. Lagi nga kinokontent. Sasampalin mo eh, kung anak mo yun. Di ba? Kaya alam mo, may mga diferensya talaga dyan. Yung magulang eh. Totoo. Yun, Oh, isa pa yan. diretsahan lang. Oo. Kasi hindi Totoo. naman magkakaroon ng ganyang klase ng upbringing sa social media na yung upbringing nila nanggagaling sa social media kung yung magulang nagtuturo lang sana sa mga anak nila. Eh isipin mo, siguro sa paglaganap ng technology ngayon, hindi na ngayon nakakasunod yung mga magulang. Kasi yung mga iba nga nagbebenta pa ng nudes nila sa Telegram eh. Imagine mo, puta, hindi mo napapansin, yung anak mo nakakabili ng mga magagandang panty, magagandang bra, magandang tsinelas, magandang damit, nakakapag-makeup. Hindi sila nagtatanong Tapos eh, no? hindi sila, yung hindi magulang yung nagpo-provide. Saan galing yung pera ng anak mo? Tapos sasabihin ngayon ng anak mo, nagtrabaho siya sa kung saan man na hindi mo naman alam kung saan yung putang inang lugar. Paano yung mga Jollibee ibang- crew, ganun? Ibang magulang na alam na sila pa yung nagpapasok sa mga streaming app. Ay, Mga ganon. Ang dami, grabe May mga yan. ganon. Oo. Dami sa TikTok niyan, yung nanay pa nga yung nagbibideo dun sa anak eh. Hindi na natin papangalanan pero sobrang big names na yung... Hindi, kasi gaya nga sa akin pangalanan mo. Hindi. Nanay pa yung nagbibideo. Ay, Saan na naman galing? off-cam. Ina, saan ka na So yung naman? mga type na ano, ewan ko nakikita nyo yun eh, umuuso ngayon, parang nagvi-video call sila ng isang influencer din na lalaki, tapos yung bata parang minor. Sabihin nung lalaki, uy, tayo ka nga doon, kunin mo yung damit doon sa likod. Tapos naka-short na pek-pek, tatalikod, tutuwad na gano'n, so abutin yung damit. Sabi ko, tangina, wala bang kuya tong babae na to na Yeah. friend siya sa Facebook na batukan tong kapatid niyang babae na pumapayag lang na tumuwad doon sa may kausap ang influencer na lalaki. Kaya alam mo, merong mali doon sa sistema na mga magulang binibigyan ng all access ang mga bata sa social media. Yeah. Kasi alam mo, tangina, yung mga parte ng social media na yun, when you get to that part of the internet, you know it's time to sleep. Diba? Yung mga ganung bagay, dapat palagay ko nililimitahan ng mga magulang yung mga anak nila sa paggamit ng social media. Ako dati, 11, sobra na yun. Sobra yun. 9 or 10, tulog na ako. Bata, high school, ano. Diba? Bawal na yung telebaka. Nakakamiss nun. yung disiplina. Kasi yung paggamit ng social media, dahil free for all, inabuso ng mga tao. Kasi Yeah. yung mga tao, generally, abusado lang talaga sa mga sarili natin sa lahat ng bagay na malaya tayo eh. Abusado. Hindi talaga maganda yung ultimate na kalayaan na as lahat ng bagay malaya ang mga tao. Tignan mo yung itsura ng kalayaan na nakukuha ng mga bata ro sa paggamit ng social media. Puta, alam mo, tutuwad-tuwad, mga babae. Yung mga lalaki naman, puta, naghahanap ng kung sino mang tuwad-tuwad dyan sa social media. Puta, matik, instant access ka talaga eh. Sa murang edad, parang gusto nila mag-engage dun sa bembang, no? Tsaka yung mga, ito, nothing against, pero gusto ko na yung point out din. Yung mga ibang streaming app, pabata ng pabata. Kaya, kasi masariwa daw eh. Yung pinapasok na parang ako, yung panahon dati, 20s at least man lang yung ano. Bago Meron ako mo- dito, nag-Tio Bray podcast. Mapapanood nila yun, hindi pa na-upload. 18 years old. Yung podcast, sabi ko, hindi ko kaya to. Yung podcast, naging sermon. Ewan ko kung panonoorin nila. Naging ganun. Kasi hindi ko kaya. Hindi ko arok yung ganun na parang finifeed mo yung mga pido. Totoo. Kaya nga eh. Totoo. Now, ito pa, tignan mo. Sinabi mo yun, di ba? Parang finifeed mo yung mga pedo. Now, ito pa ang isang kailangan nating sisihin dito. Again, papasok tayo dun sa feminism ulit. Kasi ang sisisihin nila dyan, pag ikaw ang nag-isip ng na pag sinabi mo na, huwag kang gumanyan, bata, kasi maraming mga pedo dito. Mag-ingat ka sa internet. Pag sinabi mo yun, ang sinabi ng feminism, pag ikaw ang nag-isip na pedo, ibig sabihin ikaw ang pedo. Ikaw, magagaslight ka pa na ikaw ang mali. Ikaw na yung nakikare. Ganyan ako Ikaw mag-isip. pa yung mali. Yeah. Di ba? Kasi nga kaya nga lagi tayong nababash eh. Pag sinabi natin, nakita ko may video ka rin nun about dun sa damit na maiksi. Di ba? Ang dami ring babae nagbash sa atin dun na parang, bakit ikaw nag-iisip ka ng masama? Damit lang naman yun. My body, my rules. Di ba? Utak mo, bastos. My body, my Diba? rules. So isa pa rin, feminism pa rin ang isa sa May mga body, may sumira rules. talaga. Hindi eh. naman sa itong earth, hype ka. Hindi pwedeng mag-a-adjust sa'yo yung tao. Oh, di ba? So nagki-care ka lang, pero nag-gaslight ka pa na ikaw pala yung mali. The more na gusto mong security yung babae, ibig sabihin, ikaw yung predator. Ibiruin mo. Gusto mo na security yung babae mo, ikaw yung predator. Tangina, hindi nag-make sense yun. Ganon na gaslight ng feminism yung system. Marami kasing mga advocate ng mga tolo-tolonggis na patanga-tanga. Akala nila, fairy tale tong Pilipinas na parang pwede tong maging safe na safe. Parang buong tinataglish nila eh. Parang,
Hindi ba natin pwedeng gawin na lang nating safe tong lugar para wala lang takot? Diba? Hindi na. Kasi gusto nila, wag tayong mag-plant ng takot sa mga babae. Kasi ayun siya sabi, bakit ka nagsusot ng ganyan? Nilalagay mo sa delikado yung ano mo. Paano pag napunta ka sa iskinita? Ganun, lalagyan natin sila ng takot sa isip. Hindi ba pwedeng Turuan na lang natin sila na wag silang mambastos ng mga babae. Putang ina yan. Alam ko, nakikita mo yun. Tanggalay, stupido ako ron. Puta na, bububuhan ako ron, pre. Seryoso na, bububuhan ako ron. So parang, walang pinagkaibahan doon sa parang pumunta ka sa lugar na sobrang dami snatcher. Tapos nagsuot ka ng mga ginto-ginto sa katawan mo habang naglalakad ka. Lakad. Tapos, hindi natin dapat tanggalin yung mga ginto. Dapat yung mga snatcher, turuan natin wag silang mga snatch. Sasabihin ng Okay nang ina mong bobo mo eh. bakit ba kasi may snatcher? Gaganon. Bakit ba kasi Yung may mga ganyan snatcher? ang uso sa TikTok. Yung mga ganyan ang uso Tapos sa TikTok. ngayon, ito malupit. Pag sinabi mo ngayon, hindi, wag ka magsuot ng mga ginto-ginto. Bakit? May isip kang snatcher, no? Yan. Di ba? Utang ina, mali. Ginaslight ka na. Yun. Ikaw patuloy yung snatcher. Bakit ba kasi may snatcher? Hindi naman magandang gawin yun Ba't di natin turuan i-educate natin yung mga sila. tao na wag silang snatch? Putang. Labo no? Labo. Bobo, no? Patanga ng patanga yung mga Pilipino. So, yun nga yung sa point ko kanina, pare. Yung sa point ko kanina. Kaya sabi ko, pati babae din. Kasi tayo mga lalaki, ang dami ng content creator na nagtuturo sa mga lalaki na kailangan maging provider ka. Di ba? Maging provider ka. Mga lalaki, Matik yan sa DNA mo yan, provider. Pero, kaya kailangan din natin pagsabihan yung mga babae, ang problema kasi sa kanila, wala silang content creator na katulad natin, equivalent ng babae. Na paano maging mag-submit doon sa mga partners nila. Kaya ngayon, maraming lalaki nang ayaw mag-provide na parang, bakit ako magpo-provide sa'yo? Mas matapang ka pa kay para kang Amazona. Di ba? Mas malakas ka pa. Kailangan mag-groom na tayo ng podcaster na gano'n. Pabatay. Babae, walang podcaster. I'm Nakakakita na ako ng ilang piraso nun sa ibang bansa. Pero sa ibang bansa, dito wala pa. hindi masyadong sikat yung mga individual. Mga babae na yun, wala. Oo, sikat, babae na yun Hindi masyadong sikat yung mga individuals na ganun. Pero kumakalat yung mga videos ng mga ganun, nung ilang pirasong mga hindi sikat na mga babae. Hindi sikat. May tawag pa sila dyan. Kung bakit hindi sikat yung mga ganun. Dapat magkaroon ng mga babaeng sikat na ganun Yun. Nagtuturo ng maayos sa mga babae. Oo. Kasi wala Walang equivalent magiging confident ako. Ewan ko meron man pero paki-promote na lang din. Lagay nila sa comment section kung may babae mang equivalent natin. Meron ako ipopromote. Si Kay Shakti. Follow nyo. Nasa Sino yun? YouTube yun. Si Kay Shakti. Pinay? TikTok. Pinay. Di ba kita mo? Yun nga, ibig Kay sabihin, Shakti. tinan mo, kayo nga, hindi nyo rin kilala. Ako hindi ko rin kilala Pasikatin nga natin yun. Si Kay Shakti. Yun nga. YouTube nyo, search nyo Kay Shakti. K-A-Y-E. Yung susunod nga na episode, babae at lalaki magkasama. S-A-H-A-K-T-I. Pwede. No? Sobrang kagulo no? Yung mga lalaki, marami silang napapanood na ganito. Hindi lang tayo, di ba? Pabata yung lalaki na nai-hit nila yung first million nila. Kasi lumulupit sila Habang yung mga babae, pabata, papokpok naman ng papokpok. Kasi yung mga napapanood nilang influencer or advocate ng feminism. Ganun din. Tuwad-tuwad. Tsaka sinasabi, walang ibang sinabi na, Car wash, walang bra. hindi kayo pwedeng i-judge basta-basta. Kayo yan My body, my rules. Diba? Tangin na yung mga lalaki tinuturuan maging malupit. Yung mga babae tinuturuan maging pakangkang. Ngayon yung mga lalaki magiging mapili. Ayoko sa'yo. Tangin na ba't ako magpo-provide para sa'yo? Tangin na Prius na kipay. Pass. Di ba? Pass. Diba? Pre-loved. Pass. Pre-love na kipay. Tapos magagalit sila. Tangin na nyo. Bakit kayo ganyan? Nakapokus kayo sa kipay. Bakit kayo ba? Pag bumengbang ba kayo ng marami? Di last pag na rin kayo. Hindi kasi ganun nag-work yun Magkaiba talaga. May side ang puto. Kaya mas okay talaga na may mga sumisikat din na babae na nagtuturo. Kung paano maging malupit. babae. Kung paano maging malupit ang babae. Hindi kung paano i-comfort yung reckless na move ng babae. Like for example, yung pagiging malaswa. Hindi, ito naghahanap ka babae. Pero sana yung babae, hindi rin naman masculine. Hindi masculine energy. Yung as in babae. Ito, ganito maging babae. Ang dami sa TikTok, Sob, na babae sila. Ang content nila, nagbibigay din sila ng advice sa lalaki. Ba't di nyo kausapin yung kapwa nyo babae? Yun na nga Kasi yung lalaki lang yung nakikinig mga babae. Samantalang mga lalaki, hindi mahilig mambash Tsaka yung lalaki, non-stop ang learning, makikinig ang lalaki. Gusto ko marinig ang take ng babae sa gantong usapin. Tsaka yung mga nagtuturo dito, masculine, kailangan kumayod kayo. Magnegosyo kayo kasi ayaw nilang, putang. Mali. Di kami tamad. Gagalit sila. Yun talaga maririnig mo sa social media Yung mga lalaki, mag-business kayo, patalinuhin nyo sarili nyo, pagandahin nyo katawan nyo. Yeah. So mga babae, wala ka talaga marinig. Wala.
Wala masyadong tuturo sa mga babae. O ganito manamit. Dapat classy. Diba? Dapat elegant. Putang ina, wala. Ba't ganun? Yun nga, ito pa eh. Nag-gaslight din nila yung mga babaeng ganyan. May mga ganyan dati. Pero ang ginawa nila, may tawag sila, di ba? Sa tawag nila toxic masculinity. Yung mga babae nagtuturo ng tamang galaw or feminine, tawag nila pick me. Mga pick me girl. Pick me girl. O parang pasiklab na babae. Parang gusto parang mong... performative female. Di ba ang pick me nga yung mga putang inang parang papokpok ng papokpok yung itsura? Hindi, para sa kanila yun yung free woman na pwede kong gawin freely yung kung ano laman ng puso ko. Putang inan yan. Yun na. Iba nga. Talagang ano na talaga. Na-psycho nila yung ano talaga system. Saiwa din, no? Punyeta talaga mga influencer na babae. Mga influencer na babae, sobrang punyeta nyo sa part na. Pilipinas ba to? Oo, Pilipinas to. Mga content creator na babae, mga million followers na babae, sobrang punyeta nyo sa part na. Nagbibideo-video kasi kayo, sumasayo-sayo kayo ng, ang suot-suot nyo lang yung cycling at pangtaas na damit na alam nyo hindi kayo komportabling susuotin yun sa labas. Pero bakit nyo ipapakitang suot-suot nyo? Sa social media. Sa social media. Na mas maraming nakakakita kaysa Exactly. Ngayon, tamang influence ba yun? O kaya 90s? Matalinong influence ba yun? Oo, yung bakat yung utong, tayong-tayong utong niya, di ba? Matalinong influence ba yun para sa mga kapwa nyo babae? Hindi na daw kasi iniisip kayo. Iniisip din dami ng views. Kaya nga putang ina yung yun. Yan ang laro kasi ngayon. Pabakating mo lang utong mo kasi dami mo na kasing views nun eh. Kasi yun ang pinapanood eh. Tapos Yun talaga sila eh. Hiwa nung kipay mo, ganun. Yun. Ang daming views pagka ganun. Pero yung mga ganitong putak ng podcast, putang na, sino yung mga putak na Bash pa to. Mababash pa to. Ngayon, magtataka sila bakit sobrang mapili lalaki. Roll on. Roll on. Ngayon, magiging mapili talaga lalaki. Pukin ng ina eh. Hindi na makahanap ng wasaring kipay eh. Lahat. Tangina, magugulat kayo. Tangina, we. Kapag ganun kayo, we, 19 ka lang, ganito na body count mo, we. Kapag ganun kayo, kasi tangina na. Tsaka ano eh. Pero sa inyo ba may nagde-declare ng body count ng mga babae? Sa akin wala akong nababalita ang ganung babaeng dineclare. Di ba may formula nga daw, i-times 2 mo? Parang ganon. Kung ano yung declared niya, i-times 2 mo yun daw yun. Sa talking ano nyo lang, malalaman mo kung... Hindi siya... Paano? Yung Sige deklara. paano nga natin malalaman? Deklara hindi. Deklara hindi. Malabo yung deklara. Or minsan magdedeklara ng numbers yan, pero for sure ako... Bawas. Conservative yung pagkakabitaw. Pero... Ang hindi nila kasi maitatago, lalo na yung matataas yung body count, is yung sa galaw eh. The way din sila magsalita. Yung singaw nila. Hindi nila maitatago talaga yun. Like for example, sabihin ng babae, ay mababa body count ko. Pero, pagdating sa... Nagsasend sa'yo ng nudes? Pwede yun. One thing yun. Second thing is, napapansin mo na mas komportable siyang makipagkaibigan sa lalaki. Alam ko na controversial to. Halos walang kaibigang babae. Kasi dapat may ilang, no? Kasi dapat may ilang. Ang babae, yung babae dapat may ilang siya sa pack ng lalaki. Pero kasi ano yun eh, meron din akong nakilala niyan dati na babae din na ganyan. Tinignan ko rin yung background, yung lifestyle niya. Kaya pala siya komportable sa lalaki kasi puro kapatid niya lalaki. Pwede, yun. So, naging ganun. Pag ganun, hindi mo pa siya makikitang mataas ang body count. Okay, punta tayo sa ibang kategory, di ba? Yung isa pang pwede mong tignan, paano ba siya magsalita? Diba? Paano, balahura ba siya magsalita? Para bang, kahit sa maraming tao, parang kala mo, alam mo yung walang modo ba magsalita? Mapapansin mo yun eh. So para sa akin, isa yun. Kung yung friendship ba niya, puro lalaki, okay. May kapatid na lalaki, okay. X yun. Punta ka doon sa the way siya magsalita. Hindi nila maitatago yun. Ito pansin ko, yung hiya factor, wala na halos yun pag mataas ang body count. Yung hiya. Sa murang edad na babae, malalaman mong marami na siyang mga reckless na pinagagawa sa buhay niya pag nagbe-vape at nagiinom, para sa akin. Pag nagano? Nagbe-vape at nagiinom. Murang edad na babae. Puro inom. Murang edad na babae. Grabe ngayon. 18 to 21 na babae. Alam mo nang marami siyang hindi magandang pinagagawa sa sarili niya. Pag nagbe-vape na siya at nagiinom, nang nakikita mong gamay na gamay niya yun. Kasi yun yung dalawang bagay na sisira sa pagkatao niya sa mga organs niya, pero ginagawa niya ng malaya. Saka yung mga story. Ano palagay niyo dun sa ganong edad, na mga 16 to say 20, pero may tattoo? Isa pa yun. Kasi nakikita ko sa TikTok, may translation yung mga tattoo. Pagka daw may butterfly yung tattoo, o rose, o rosary. Medusa. Brother, run. Influence din yun ng maling tropa at yung influencer din. Yung butterfly daw kasi kung saan-saan daw dumadapo. Yung rose, parang yung rosas niya, regular na nagagamit kaya rose.
Tsaka tignan mo na lang kung Yung rosary because of hypocrisy. Tapos yung ano dito Yung thorns. meron dito yung Bible verse. Arabic, pag may Arabic dito sa ano, pag may Arabic dito sa dibdib, Yan. takbo ka na doon. Tsaka tignan mo kung saan nakalagay. Diba? Oo nga eh. Tignan mo, Bakit yung sa dibdib? Dito, Brad, normal. Tangina, alam mo na taas ng body count niya pag nandito. Oh, dito, no? May Arabic dito. Surefire yan. Tangina, surefire yan. Pag may Lalo na Arabic dito, wala. dito. Ito. Ahas dito? Ahas Putang dyan. ina, lalo Ahas. naman. Lalo na. Putang ina, may ahas Ay. dito. Mas lalo Nako. na. Lalo naman yun, gumangal-gal na ng bayag yun. Oo nga. Real talk. Comment down below, babaeng makakapanood na may ahas sa dibdib tapos di ka halimang umalngal ng bayag. Wala. Ano pa yung mas matindi? Dito, dragon dito sa hita. Yan. Ano Yan, ginagawa na? yan. Ano ginagawa Yung na? dragon dito sa hita, wala na. Lintik tumuwad yun, tuwad demonyo na yun. Anong tato? May mas malala pa doon, brother. Yung buong likod covered. Ay. Yan. Hindi. Parang medyo alam mo yung miyembro ng Meron ako Yakuza. isa. Yung cover din, yung halos yung 2 pisngi ng puwet. Ay, Oo nga eh. Ano nang ginangal-ngal nun pag ganun? Wala na yun. Tangin ang itim na ng tumbong nun, sure. Kasi nga, hindi. Kumbaga, maitim na yung tumbong niya eh. Tapos magagaya, normal ang discoloration. Pero ba't ka magtatato sa pisngi ng puwet? Ibig sabihin marami kang parokyano na ini-expect mong makita niyan. Ba't di-designan mo yan? Totoo, oo nga, tama. Ba't mo di-designan yan? Makes Hindi ako sense, yeah, dito, makes hindi sense. ako dito nakapokus sa discoloration. Marami rin akong may itim bukod sa budi ko. Yung kapatid ko kasi namatay nung nagmomotor kami kaya nakalagay sa puwet kasi nakaupo ako nun sa Tiyang inang yan. Pwede naman. inventong kwento. No? Ang layo. Ang layo. Ngayon- Kasi pre, hinihintay ko yung klase ng tato. Hinihintay ko sabihin mo yung klase ng tato na ang indication ngumangal-ngal naman ng puwet. Kasi madalas niya sabihin sa podcast namin. Inang umangal. Mumangal-ngal lang Si po. Chichester nga, may tattoo dito sa puso eh. Obey your thirst. Oo, kasi Wala akong ganun. wala. Kasi Wala akong ganun. di ba? Tangina, ano ba? Nagustuhan mo ba? Tanginan niya. Bading. Bakla, ano mo. O ngayon, di ba, sa mga babae dyan, hindi Yung nyo... sa akin, nakita mo, ibuka mo. Puta, Nakalagay. ina nila. Sa mga babae, real talk, di ba real talk, hindi nyo babalahurain nyo yung sarili nyo, hindi nyo ayusin yung pagiging babae nyo, tas gusto nyo may lalaki na Prince Charming na magpo-provide para sa inyo. Yeah. Ako, sa akin, okay ako mag-provide. Gusto kong, kumbaga, mapapangasawa ko, tangin na bibigay ko sa kanya ang mundo. Mismo, ako din. Di ba? Oo. Pero sa mga babae, tangin na umayos kayo. Hindi pwedeng, babae ako eh. Deserve ko to, deserve ko yan, deserve ko to. Eh yung mga Inang-ina mo. nagsasabing, deserve kong yung high value man, 100,000, 200,000 a month na sahod. Oo, doon nga ako nakakinikilabutan ako doon kasi may number sila sa utak na dapat ganito yung sinasahod ng lalaki para i-date nila. O kinangina mo, sino ka? Kailangan muna, may ambag ka. Tangina mo, sino Ambag ka ka ba? muna. Kasi kung halimbawa, okay, sa nagkakaintindihan, abogada ka halimbawa. Pwede. Tapos pinaghirapan mo ng mahabang panahon, Pwede. yung taba ng utak na meron ka, yung maiaambag mo on the table, understood. Oo. Understood. Yeah. Yes, Kasi sir. high profile ka eh. High profile din yung makukuha mo. Tsaka nagmi-make sense Pero yun. na, nakatira ka sa squatters area, yung kipay mo Yan. parang chicharong bulaklak na, tapos manghihingi ka dapat 200,000 ng putang na sweldo ng jowa mo. Ulol, nakarami na nga ng tumikim dyan sa putang inang chicharon mo eh. Kaya Pero nga eh. gets mo rin eh. Magigets mong okay lang mag-demand ang babae ng gusto kong lalaki ganto, gusto ko ganto yung sinasahod niya. Pwede kang mag-demand ng mataas na value sa lalaki. Kung all stock ka, brand new ka, pero kung pukin ng ina parang pang fifth owner na, pukin ng ina running condition ka na Well, lang, marami ka ng dents, huwag kang mag-asam ng presyong brand new, di ba? Ilan yung body count na madami? Madami. Sa akin, kung edad mo 17 hanggang 21, tas 17 hanggang 21, tas meron ng 3, wala na yan. Pass. Pass. Depende rin sa edad eh. Pass. Depende sa edad yun. 17 to 21, body Daming count, ganyan 3. ngayon. Na? Putang ina, pass. More. Okay May na mga ina, kilala pass. ko, 20 na. Diba? Below 20? Baho na ng That's singaw nun. crazy, dude. Meron na. Yun ang wala na yun. Meron. Sobrang laso na yun. Sabihin ko nakadepende sa intention. Kung ang intention niya dun sa mga lalaki na yun, sana maasawa siya. Kasi mahirap talaga yung buhay nila. Understood. Sana maasawa siya. Oo. Sana maging asawa siya ng kung sino man. Yun yung dahilan kung bakit ipinalit niya yung katawan niya.
Naiintindihan ko yun. Yeah, magigets ko rin yun, boss. Kung Pero kung nagpakangkang lang talaga siya dahil sa libog niya, dahil pogi yung lalaki, putang ina, ibang usapan yun. Tsaka kung 20, ang dami nun. Kasi pwede siyang makakita ng mga papangasawa niya kahit at least 5. Di ba? Kasi first lesson. To the contrary, ang lala ng panahon ngayon. Oo. Tangina, sobrang lala ng panahon ngayon. Ako personal na experience ko to nahihirapan akong mag-focus pag may nagre-ring na cellphone. Ay, sorry. na personal na experience ko to. Ang hirap humanap ng matinong babae. Sobra. At naiintindihan ko rin kung bakit yung mga babae nahihirapan din humanap ng matinong lalaki. Yan, go. Kasi derechahan, karamihan sa mga lalaki, ito derechahan lang, karamihan sa mga lalaki, nagpapanggap talagang mamahalin nila yung babae habang buhay, pero totoo kantot lang talaga. Talaga. Manipulator. Talaga. Syempre, kapag ka bata, alam mo yung 17, 16, 18, 19, 20, yan yung mga panahon naive pa siya Akala niya, yung lalaki lumapit sa kanya, makakasama niya habang buhay, binembang siya, tapos bukas hindi na siya nire-replyan. O ngayon, ano nangyari? Yung susunod ngayon na makakasama niya, ganun pa rin yung pakiramdam niya, akala niya makakasama niya habang buhay, binembang lang siya, tapos hindi na uli siya re-replyan. Doon ngayon dumadami body count. Kaya na rin kasi nung kapwa nila babae. Yung kapwa nila babae rin yung nagpunla sa utak nila na yun na girls don't settle for a boy. Hanap kayo ng man. So 17 sila, makikipaglandian sila sa 21. 21 na may intention na, tangina, wasari, yayariin kita. O sinong nagpunla sa utak nila na huwag kayong magsisettle sa kaedad nyo, huwag kayong magsisettle sa boy, doon kayo sa mas ahead sa inyo. Mas ahead sa kanila, dorobo na. Ito yan ang tip ko sa inyo, babae. Tip ko to sa inyo, patagalin nyo. Huwag nyo muna bibigay ang kipay. Exactly. Patagalin nyo. Dapat nga sa kasal pa Kasi yan. ito diretsahan na. Sa kasal yan dapat. Ito rin napansin ko rin at the same time. Yung mga lalaking kantot lang talaga ang habol, pag pinatagal mo yan, magna-next na kagad yan. Talaga? Next na kagad yan. Matira matibay. Paabuti mo 2, 3 buwan, 6 na buwan, 1 taon. Putang ina, magna-next na kagad yan. Alam mo, hindi naman na siya yun. Alam mo, hindi. Kasi yun, tangina pag hindi naman binigay, aalis kayo. Hindi siya yung lalaking para sa'yo, gago ka. Yan. Right. Exactly, Nadali mo, brother. Ito yung ito nga yung hindi ini-explain ng mga dapat na content influencer nila. Na babae. Hindi yan ini-explain Kasi nga, ang pinopromote nga ng mga influencer nila is be promiscuous nga. Mag-hoe face. Ito pa, pinopromote nila yung hoe face. Yung magpataas nga ng body count. Hindi ako agree dun. Diba? Pinapataas nga nila. Mas maraming world daw Pero yung mo tayo pa papapasukin nagsabi. mo. Diba? Mas maraming world yung papapasukin mo sa kipay mo. Mas marami ka daw matututunan ng puta. Galing pa sa bibig na ninyo. Marami ka talaga matututunan. Na posisyon. Kasama na rin doon, matututo ka ng mga bagay na hindi mo dapat sana natutunan. Sa murang edad, no? Sa edad na 17, 18, nalaman mong umuutot pala yung kipay mo pag binomba lang matagal. Nalaman mo, bro. Hindi mo dapat malalaman pa yun Di ba? Dapat malalaman mo sa honeymoon phase mo kasi tuturboyin ka Saka Turboy ka. ang dami ngayon, ito 18, 19, ganyan, nagwo-walk na. Yan. Pero ako isa pa. mag-iiba opinion ko doon. Kung wala talagang makain yun talagang lusak. Para sa akin parang, okay go. Survival is survival. Sa akin, hindi pa din. Mas sa akin, Tangina, Brad, galing ako ng Tondo, piso lang yung dala ko. Namasura ako ron. Puta, nag-end up kami almost 30,000, namamasura lang. Nangangatok kami ng mga bahay para magtinda ng agahan. hindi ba siya, kunyari, nandun din sa... Maluluho sila ngayon, bro. Alam mo ba, yung may Gusto finance iPhone na interest ganyan. Kaya nga Ay, tangina Alam mo, derechahan, luho lang talaga dahilan kung bakit gusto kumita na sobrang dami. Kasi gusto nila mabilis. Instant. Makapag-Thailand. Get rich quick. Get rich Yung quick. mga CEO, yung mga iba kong tropa na gano'n, hindi naman babanat dito yan. Babanat yan, ibang bansa. Kasi kung sabihin mo pare, kung gagamitin nila yung powers nila sa business, o for example, example natin yung business mo sa lugaw. Sales. Pwede sila magtinda ng lugaw na nakapang sexy. At least ginamit nila sa tama yung katawan nila. Pero hindi Diba? nga, no? Mas malaki pa yung, I'm gonna be honest, mas malaki pa kikitain nun kaysa dun sa iyo, kunyari, for example lang. Diba? Kasi lahat gusto bumili ng lugaw mo Real estate. Diba? Maganda ka, galing ka magsalita. Tapos, benta. Diba? Gawin mo Kasi ginamit nila sa tama yung powers. Ganun gawin mo incentive yung katawan mo. gawin incentive yung katawan. Si Raul. Wala gusto tihaya agad Para mabilis kasi. Kasi yung ginawa mo na nagpunta ka dun sa slums talaga, from zero, tas nag-create ka ng 30 mil dun, tas may sinigangan ka lang ngayon, hindi kaya ng babae yun. Nakakatamad yun. Nakakapagod ayaw nila ng yun. hard work kasi ayaw. Hindi Ayaw nila. komportable yun, pre. Yung titihaya, komportable, nasa kama lang Worst case scenario,
Worst case scenario lang yun. Kasi generally, supposed to be, best case scenario, magulang mo po provide sa'yo until such time na, alam mo yun, kaya mo nang maghanap buhay kasi nakatapos ka na ng kolehiyo o at least high school. Again, magulang na naman. Magulang. Magulang talaga. Kasi ito yan sa akin sabihin nila, kaya sa akin kabulsitan Meron kasi akong kaibigan ganyan, ginagawa ko to kasi para sa pamilya Para sa ko. pamilya ko. I-provide ko parang putang ina. Paano nakakain ng tatay mo? Yung ano. Kasi kung ako yung tatay mo, gusto ko na lang mamatay na lang ako sa gutom. Yeah. Totoo. Kaysa galing sa kipay mo yung kakain ako galing sa kung tinira ka ng Diba, hindi para sa pamilya mo yan. Ginusto mo yan. Yeah. Kasi kung para sa pamilya mo, worst case scenario. call center. Best case scenario, ginusto mo yan. Best case scenario, Sa pero TL na lang, boss. kahit paano gusto mo. Gusto mo. Ikaw talaga mismo nag-initiate. Yeah. Pero worst case scenario, yung magulang mo nagsiksik sa utak mo na anak dapat tumulong ka sa amin. Worst case scenario. Yun ang pinaka-common. Yeah. Anak dapat tumulong ka sa amin. Ginagawa na ngayon ng mga magulang, dinadamihan nila yung mga anak nila para dadami ngayon yung magsusustento sa kanila pag pwede na ngayon magsipagtrabaho yung mga putang ina. More chance of winning, dadamihan yung anak mo. Ala-chamban ala-chamban. Sino kayang... Ginagawa nilang paupahan na parang, tatagos okay, dito? sige, naitayo na, sige, mangolekta na tayo ng pera. Yan ang fucked up. Magkokolehiyo ka, hindi anak, magtrabaho ka na. Kailangan ng pamilya natin ng tutulong sa atin. Pero yung tulong na iniisip nila, yung tulong na konsepto nila ng tulong, tangina sustento Para saan yung sustento? Sa katamaran ng magulang. Katamaran. Yeah. Sa kabubuhan ng magulang. Mismo. Kasi Hindi siya tulong diretsahan yan. Ang dahilan Samahan mo pa ng kuyang nakabuntis na batugan. Patay. Tapos doon pa titira. Isang bahay yun, magkakasama. Oo, yun pa. Tapos ikaw ngayon yung putang inang breadwinner. Tulungan mo na muna, kuya mo. Alam mo, Maraming ganyan. Maraming ganyan. diretsahan, alam mo sa magkakapatid akin, bumabaho magtutulungan. na ngayon yung konsepto ng breadwinner. Dati nung bata ako, parang konsepto niyan, superhero Yeah. Ngayon, putang ina, parang ang nagiging dating is sustentador ng mga tamad Exactly, totoo. Sustentador ng mga tamad. Hindi talaga ako pumapabor na sa breadwinner, maliban na lang siguro senior citizen na magulang mo, o may sakit, o incapable magtrabaho, o may mongoloid kang kapatid. Understood? Mismo. Pero putang ina, lahat naman capable magtrabaho, tas ikaw yung breadwinner. Putang Wala ka namang kakaibang ginawa versus dun sa mga yun. Pare-parehas naman kayong dalawa kamay, dalawa pa. Tapos ang pinakamabigat nun, dahil lang pangalay ka, nagkataon na lumabas kayo sa isang poke, biglang obligasyon mo na ngayon yung mga kapatid mong hindi kaya daw sustento ng mga magulang mo. Ba't nagsigawa ng sobrang daming tao itong mga to kung hindi pala kaya sustentohan? Yun nga Saka, Ina, diba? sa parents pa rin talaga, no? Parents pa rin Napapact talaga. up yung Packed up dynamics yung society ng dahil babae at sa mga lalaki, no? magulang. Dahil nasa loob pa rin ng bahay talaga. Kasi sino ba naman ang unang influence ng isang tao, di ba? Magulang mo yung unang influence. totoo. Sila ang Mismo. unang influencer sa buhay mo. Mismo. Alam mo, ito nga, merong maling dynamics Nakita ko sa Tondo. First time nakita ko sa Tondo. Ang sistema nila doon, nagpaparami ng mga anak. Tapos ang ginagawa nila, yung mga anak nila, pinapatapon nila sa isang institusyon, ang tawag eskwelahan. Sana matuto ng buhay doon. Mhm. Yung mga magulang, di nila alam kung gagawin nila sa mga sarili nila. Tapos lahat ng kinikita nila, para sa anak, para sa anak, para sa anak. Which is very noble, supposed to be. Pero if you understand kung ano yung mga bagay na hindi gumagana at nakita mo na ng maraming ulit yan sa lahat ng nakapaligid sa'yo, tanga na dapat ma-realize mo, hindi gumagana yan. Yung lahat na lang ng meron ka, bibigay mo para sa anak. Tapos pag yung mga anak mo nakakapagtrabaho na, biglang sisingilin mo na ngayon pabalik dahil wala ka ng kapasidad para magtrabaho dahil tumanda ka ng kabibigay sa mga anak mo. Hindi gumagana yan. Ako ito, tip ko sa inyo mga magulang. Ang tip ko sa inyo, pinakamalaki to. Pinakamalaking maibibigay ko sa inyo. Kayo dapat yung unang impluwensya ng mga anak ninyo. Yeah. Ano ibig sabihin? Magtrabaho ka para sa anak mo, pero hindi kasama sa pagbibigay ng mga bagay para sa anak mo yung kapritsyo. Yung kapritsyo dapat paghirapan ng anak mo. Yung Mismo. kapritsyo. Dapat paghirapan nila na sila mismo, pinaghirapan nila maglinis ng bahay, magluto, maglaba, sa loob ng bahay ninyo. Tapos tsaka mo lang yung bibigyan ng 10 piso, pero dapat matuturing mag-ipon yung mga bata. Yung konsepto na magulang, ikaw muna yung maunang mangarap, tapos pakita mo sa mga anak mo kung paano mo tinutupad yung pangarap mo para kopyahin ka nila. Champion. Yung ano ngayon yung puno, siya yung bunga. Champion. Nakita nung anak mo kung paano mo sinimulang mangarap, na ngayon nasa squatters area tayo anak, mahirap ang buhay natin. Pero bukas mas maayos na yung bubong natin. Bukas mas maayos na yung dingding natin. Bukas nakakalipat na tayo, nakakarenta na tayo sa mas maayos na lugar. Kahit man lang hindi subdivision, kahit saan man lang. Susunod na panahon, meron na tayong motor, nak. Susunod na panahon, may tricycle na tayo. Susunod na panahon, may jeep na tayo. Susunod na panahon, private car na tayo, nak. Nakita mo yung buong proseso kung saan tayo nanggaling. Kopyahin mo eksakto kung paano mo nakita sa akin na pinaghirapan, pinag-ipunan ng gusto at tinalinuhan naming mga magulang mo. Exactly. Kaya nga, For example, tingnan mo, makita yun ng, kunyari may anak siyang babae at lalaki. Anong isipin ng anak na lalaki pag nakita yung ganong ginawa ng tatay?
Ganun na rin yung Dapat gagawin deserve niya. na magiging asawa ko tong maging ganito. Yeah. Kailangan mangarap ako. Pag nakita naman ng anak na babae yung sinabi ni boss, sabihin Dapat niya, ganitong kailangan lalaki. ganito yung lalaki, yung may pangarap. Diba? Yeah. Domino effect, ang galing. Kaya champion din na no? Champion din na ako masasabi kong champion din na pinanganak kang hindi ganun ka well privileged eh. Kasi hindi ka lumalaking tanga eh. Hindi ka nakatanghod eh. Alam mo, meron akong swerte. Sabi ko, isa sa mga swerte ko na hindi ko pwedeng sabihin tinrabaho ko. Yung nakita ko yung magkabilang panig ng lipunan. Kung paano umaalagwa yung mga nasa ibabaw, tapos kung paano nananatiling mahirap yung nasa ilalim. Yung mga mayayaman, lalo pang yumayaman. Yung mga mahihirap, lalo pang naghihirap. Alam mo difference? Konti lang. Utak. Konti lang. Sobrang konti lang ng difference. Baguhin mo lang yung dynamics ng pamilya, aalagwa na yung buong pamilya na yun. Kasi ngayon may mga lumalapit sa akin, tangina dati isang kahig, isang tuka. Tricycle driver, tangina paglipas ng isang taon mula nung binanatan ko yung Project 1, ngayon may sarili ng tricycle, di na sila mga boundary sa iba, tapos nakakaipon na yung pamilya. Nice. Yung nanay may tindahan, tapos nagsimula lang doon yung tindahan na yun nung sumabay sa Project 1. Di ba, ang pinagkaiba niya lang dun sa kapitbahay niya na naghihirap din, siya, ginalawan niya, pre, sumabay siya. Nakinig. Ito lang talaga. Nag-execute Ito siya. lang. Ito lang. Kaya nga sabi ko nga yung mga alam mo mga mayayaman, kayo dapat nagsasalita eh. Tangina, wag niyo itago yung buhay niyo, napakasarap na ng buhay. Medyo jablo din kasi yung mga mayaman. Yung mga tamo, wala kang, yung mga mayaman, majority sa mayaman, ang maririnig mo sinasabi nila, wala sa pera ang tunay na saya. Yeah. Mga ganun-ganon. Oo. Be happy, be contented sa life. Kami na nagsasabi sa inyo, wala sa pera ang tunay na saya. Putang ina mo. Ito yun may right din naman sila. Kasi natikman Kasi na nila. natikman na nila. Pero yung mahirap, Yun. magsasabi sa akin na, hindi kailangan ng pera para tikman mo muna. Sobrang saka mo unfair. sabihin sa akin. Oo. Totoo. Kasi, alam mo, ay, pinaka-worst niyan, ang pinaka-worst niyan, yung mga mayayaman na dapat nagsasalita kung paano sila umalagwa, tahimik. Busy yun eh. Busy siya. Hindi busy yun. Takot sila. Alam mo, nakaka-bad trip dun. Yung nakikita mo kasi, yung middle class hindi yung upper class. Yung upper class, alam mo na kung bakit takot yan eh. Understood na yun dahil they have their business na para ingatan nila, hindi sila dapat masyado nakikita. Pero yung kahit pa paano yung middle class na may bahay ka, may kotse ka, kasi yun lang naman dito yung status symbol ng mayaman eh. May bahay ka, fully paid. Kotse ka, fully paid. iPhone 17 Pro Max, fully paid. Di ba? Tapos may pera ka pang pan-travel. Yeah, technically, mayaman ka na yun sa Philippine standard. Eh, di ba? Ngayon, yung mga nasa ganong level, tahimik. Alam mo, importante lang sa kanila. Ito, nalulunos ako rito eh. Ang importante lang sa kanila, gumawa ng sobrang daming pera para ipasa sa anak. Ay, nakikreate sila ng Pero bobo. yung kapwa-tao, wala silang pakialam. Tangina magagawin lang nila para lang masabing, alam mo yun, may parang feeling of, siguro makonsole yung nararamdaman nila, kailangan lang gumawa ng mabuti sa kapwa-tao, mamimigay sila pagkain. Pag ano na yun. Tsaka pag ano na yun, pag kasukdulan na yun, kunyari binagyo na talaga, Oo, yun. may nasalanta na, pero yung para, Patay. o may tropa kakakilala ka na close mo na bigyan mo siya ng idea, pre, ganto ganyan, ganto ganyan, ganto ganyan, ganto ganyan. Bihira yung gagawa ng ganun. Kasi nga Pinoy, mayabang din Pinoy eh. Habang umaalago yung Pinoy, parang, mas powerful ako sa inyo. Tangina nyo, panis kayo mga ulul. Kaya nga sabi ko, tangina, kaysa magtiyaga ako ng putang inang sports car. Hindi, tangina, gamitin ko na lang lahat ng meron ako para makatulong sa mga kapwa-tao. Isipin mo ngayon gaano karami matutulungan. Isipin mo rin kung gaano karami yung mga tao na dapat lumilitaw sa internet pero tahimik yung mga buhay nila dahil ang importante lang sa kanila yung napakaliit na circle ang tawag pamilya. Yun lang importante. Pero ang kapwa-tao mong nagugutom na napakalapit lang sa lugar ninyo, wala kayong pakialam. Na sana, kung natututo lang sana tong mga tao na to, sana umaalagwa rin yung buhay nila. Pakita nyo kasi. Huwag nyo ipagdamot, pakita nyo. Yeah. Huwag kayong matakot na mabash kayo sa social media. Lagi namang may bash eh. Oh, Pero at the end of the day, isipin mo yung dami ng mga tao matutulungan mo kapag ka nagturo ka sa mga tao kung paano ginagawa mo. Piloto ka, magsalita ka sa social media. Ganito yung paraan na ginawa ko para maging piloto. O nagpipiloto ka pa lang, nag-aaral ka pa lang. Ito yung ginagawa kong proseso para maging piloto. Ito yung ginagawa kong proseso para maging abogado, para maging doktor, para maging engineer, para maging kung ano man. Kahit businessman, sige, trip mo yan. Ito yung ginagawa kong proseso para maging businessman. Nag-aaral ako ngayon ng pagkakolehiyo para makakuha ako ng maayos sa trabaho. Kasi ngayon na makikita mo, puta, skipping the process eh. Hindi na mag-aaral. Hindi na. Wala nang diploma. Putang ina, puro diskarte na lang. Paano diskarte? Magbenta tayo ng putang inang binibenta ng putang inang networker. Okay ng ina mo eh. Diba? Alam mo, panluloko lang ng kapwa eh. Alam mo talagang panluloko ng kapwa. Ang ina, diretso panluloko talaga ng kapwa. Gawain tiba-tiba. Yeah. Yung pang tuition fee mo, ipang business mo na lang.
Putang ina. Ano kaya nangyayari? Nangyayari, isang tambak ng mga putang inang mga undergraduate na lahat puro mga entry level. Tapos lahat nagpapanggap na negosyante. Tapos pag hindi gumana yung pagninego-negosyantihan nila, mag-aanak na lang yung mga putang inang yan o magtatrabaho sa kung saan mang sana matanggap sila. Inagawan mo ng kinabukasan yung pan-tuition fee, ng business Bugok, putang inang yan. Ito tip ko sa inyo Pilipinas. Sa akin muna, sandali atensyon. Sandali lang to, mabilis na mabilis lang to. Ang tip ko sa inyo, wala pa rin tatalo dun sa konsepto na kung kaya kang paaralin ng gobyerno o kung kaya kang paaralin ng magulang mo, mag-aral ka. Tapusin mo yung pinag-aralan mo. Mag-apply ka ng trabaho, magparami ka ng pera, magpa-promote ka sa trabaho. Kung gusto mo ngayong magnegosyo, you have the option either umalagwa ng gusto sa pag-iempleyado na napakalaki ng kinikita ng operations manager, napakalaki kinikita ng vice president o ng CEO ng kumpanya, na mga empleyado yung mga yan. Huwag kayong maniniwala sa mga putang inang nagsasalita na ang sabi daw nila, yung pang-tuition fee mo, ipang-business mo na lang. Huwag kayong maniniwala sa mga scammer, diretsahan lang. Pag ang tao pinipilit maging bobo ka, huwag kang papayag, Pilipinas. Huwag kang papayag. Real talk. Totoo yung 100%. Agree ako doon kasi isa rin ako sa mga nag-oppose nung idea na yon na diskarte, diploma. Isa ako sa mga living proof na diploma muna. Diploma muna saka na diskarte, pare. Kasi galing ako sa corporate, galing akong graduate, corporate, nakakuha ako ng puhunan para sa business ko. Galing sa corporate money ko. At ngayon, nagpo-full-time diskarte Dito ako. labas ka na. Yeah, so, yeah. Again, isa ako sa mga living proof nun. May mga videos sa YouTube na sinabi ko talaga yung step by step na ginawa ko nun. Kasi importante yung may tinapos ka. At kung gusto mo mag-business, kumuha ka doon sa pera mo, doon sa tinrabaho mo. At least wala kang utang, wala kang utang na loob. Pera mo lahat yun. At the end of the day, kung masiro man yung business mo galing sa puhunan mo sa trabaho mo, ikaw lang. Diba? Kasalanan mo lang yun at ikaw lang din ang magbubungan. I will say as a general principle, pag nakarinig kayo Pilipinas ng dalawang konseptong mabuti na pinagbabanggaan nila, pagsabayin mo yun dalawa. Diploma at diskarte. Yeah. Yes. Maganda yung sinabi ni Sa mga magulang dyan, 2025, para hindi na nagkakanda puta-puta yung society, sa mga magulang, ayusin nyo yung pagiging magulang nyo. Tigil nyo yung pagiging makasarili na hindi ko ipaparanas tong mga ganito na yung mga ayaw mong iparanas dun sa anak mo, dun ka nga natuto kaya ka naging ganyan. So maging mabuti kang magulang, umayos ka bilang magulang sa mga estudyante bagong kabataan. Tigil-tigilan nyo masyado yung pag-inject nyo ng social media sa mga ugat nyo. Diba? Tapos kung pinag-aaral kayo, mag-aral kayo, tapusin nyo. Sobrang halaga ako, pro-diploma rin ako. Ginamit ko yung galing ko sa pag-diskarte ko para makuha ko yung diploma ko. Pwedeng pagsabayin, doable pagsabayin. Alright? Tsaka manood kayo ng mga ganito, hindi yung kung ano-ano mga pinagpapapanood nyo. Oo, dito kayo manood, wag sa Teo Bray Podcast. Yan, ano yan. Puvo suso. Yan. Anyways, ako naman, ayusin nyo na yung buhay nyo. Dagdagan nyo yung kaalaman nyo ng huwag kayo maging mangmang para malaman nyo kung minamanipula ba kayo o inaano kayo. Dagdagan mo lang yung talino kasi wala namang maloloko kung walang magpapaloko. Yeah. So, agree ako doon kay Chichester. Siyempre, tapusin ko na to. Gusto ko sana mag-subscribe kayo sa Anti-Support Social Club. Sa YouTube nila, Facebook, follow nyo lahat. Chichester, follow nyo rin. Siyempre, dito ring Do You Think with Teo Bray. Subscribe kayo, tulungan yung mag 100,000 subscribers. Kaming lahat, diba? Follow rin sa Spotify at siyempre, rate nyo rin and comment sa podcast. So, maraming salamat. See you on the next video. Yeah.